Napag-usapan na natin to nung araw, di ba? Na ang lahat ng bagay dito sa mundo may kasukat. Tulad ng araw, kasing haba ng gabi. Taglamig, may kasukat na tag-init. May dahilan kung ba't nandito ka ngayon, Jessie. Hindi si Richie ang katapat mo. Kung siya man, ang panahon ng tag-ulan, hindi ikaw ang kanyang panahon ng tag-araw. Oh! Ay, nako, Jessie. Magulo pa rin ang utak mo. Kaya ang mabuti pa, bago ka magsalita o gumawa ng isang bagay na pagsisisihan mo later, magpalamig ka muna ng ulo. You know, mag-isip-isip ka mabuti. Remember noon, nung maghiwalay kami ng asawa ko? Kesyo, ayoko nang mabuhay, gusto ko na magpakamatay, bla bla bla, etc. etc. Di ba ikaw yung nag-advise sa akin nung tumakbo ako sa'yo? Sabi mo, no rash decisions, take it easy, hinay-hinay lang, di ba? I know. Kaya nga ako nandito eh. Kahit naman bihira tayo magkita, wala naman akong ibang matakbuhan kundi ikaw. Kaya nga dito ko naisipang magpalamig at makapag-isip-isip. Nung mag-decide ka na hiwalayin mo ang asawa mo, hindi ka ba nang hinayang sa mga panahon na pinagsamahan ninyong dalawa? Yung bang nakilala mong asawa mo? Magbibilang ka din naman ng panahon bago mong malaman kung talagang mahal mo siya, di ba? Pagkatapos, mamahalin mo nga siya. Hanggang sa dumating yung panahon na para bang buong buhay mo umiikot na lang sa kanya. Na wala ka ng ibang iniisip kundi siya. Hindi ba parang nakakahinayang na parang bula na lang siyang nawala sa buhay mo? Ba't bang mga lalaki pare-pareho? Alam mo, minsan tuloy, nagdududa na ako sa sarili ko eh. Baka nga ako may diferensya. Napag-usapan na natin to nung araw, di ba? Na ang lahat ng bagay dito sa mundo may kasukat. Tulad ng araw, kasing haba ng gabi. Taglamig, may kasukat na tag-init. May dahilan kung ba't nandito ka ngayon, Jessie. Hindi si Richie ang katapat mo. Kung siya man, ang panahon ng tag-ulan, hindi ikaw ang kanyang panahon ng tag-araw. Ano ba? Sinabi ko na ayoko ng ganyan eh. Yun ang gusto ko eh. Ayoko! Eh kailan? Anong kailan? Mo ibibigay? Anong ibibigay ko? Yung ano? Anong ano? Wow, ang labo mo naman, Malu. Ikaw ang malabo dyan. Eh di ba nag-usap tayo? Sa Manila? Nag-usap nga tayo. Andito na tayo ngayon. Di ba nag-usap na tayo sa Manila na dito tayo magkikita? Nagkita naman tayo ah. Malu naman, ang layo ng binahe ko para makasama ka lang. Magkasama naman tayo ngayon ah. Ang labo naman, oh. O ano, nagsisisi ka? Sige, gusto mo iwanan mo ako dito ngayon? Umuwi ka na sa Maynila bukas. Gusto mo? Malu naman. Isang beses lang. Sige na. Sinabi ko na nga ayoko eh. Sige na. Ayoko na nga eh. Isang beses lang. Ayoko na, ayoko na. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Batiwan mo ako! Malu! Saan ka pupunta? Tinatawag na ako ng tita ko. Malu, bumalik ka! Maghihintay ako dito! Di maghintay ka kung gusto mo maghintay. Sinigurado sa akin ni Maning na marami tayong makikilalang babae rito. Kaya sigurado, magsasawa tayo. Masaya, di ba? Kaya lang, nakalimutan ko magdala ng cons eh. Magdadala ka pa ng cons. Meron ka naman rubber shoes dyan eh. Hindi yun. Cons. Cons! Yung con. Dom? Oh! Dom! Kita mo pare, basang-basa na kita. Anong basang-basa? Oversex ka. Paano mo naman nasabi na oversex ako? Ay naku
naman pare, hindi mo ba alam ang pinakamatinding sintomas ng oversex? Ano, nangihina? Hindi naman pare, nalalakas ka naman eh. Nangangayat? No. Taba-taba mo eh. Eh ano? Puriring. Ano? Puriring. Ano? Puriring. Anong puriring? Puriring! Kita mo, oversex, hindi mo ko marinig. Eh, loko ka.